Ang ebanghelyo para sa unang linggo ng Kwaresma ay tungkol sa kung paano tinanggihan ni Jesus ang mga panunukso sa kanya ng demonyo. Nangyari ito sa panahon ng 40 araw ng pag-aayuno ni Jesus sa ilang. Bago pa man niya simulan ang kanyang pampublikong paglilingkod, nais nitong ipahiwatig ang katotohanang si Jesus ay tunay na tao. At sa kabila ng tuksong kanyang kinaharap, pinili niyang manatiling tapat sa Diyos. Ipinapaalala nito ang karanasan ng mga Israelita na nanatili sa disyerto sa loob ng 40 taon bago sila nakapasok sa lupang pinangako. Hindi sila nanatiling tapat ng tulad kay Jesus na nanindigan para sa Diyos. Ang salita ng Diyos ang naging kanyang sandigan upang labanan ang tukso ng demonyo. Ang kwento ng pagtukso kay Jesus ay nagpapahayag ng papel na ginagampanan ng demonyo bilang tagapagsubok sa gawain ng mga tao. Kung aalalahanin natin, noong si Jesus ay mapinyagan, pinagtibay nito ang kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang misyon. Ngunit ang demonyo ay naglalayo na sirain ito sa pamamagitan ng paghahain ng ibang pamamaraan at pananaw na mistulang madali, makapagpapatanyag at makapag-aangat sa sarili. Nagdudulot ito ng kalituhan, kaya't napipilitan tayong mamili. Tulad ni Jesus, nasusubok ang ating katapatan. Pipiliin ba natin kung ano ang tama at nararapat o yung mas nakakaakit, madaling paraan at makapagpapatanyag sa atin? Itinuturo sa katisismo ng Iglesia Katolika, sa panunukso kay Jesus, ipinapakita kung paano ang anak ng Diyos ay Mesiyas, na kabaliktaran na inaalok ni Satanas sa kanya, at sa mga taong ibig sumunod sa demonyo. Ito ang dahilan kung bakit nilupig ni Kristo ang manunukso dahil sa ating kapakanan. Sapagkat wala tayong isang dakilang pari na di nakakaramay sa ating mga kahinaan. Kung hindi siya sinubok na katulad natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan, ang Iglesia tuwing sasapit ang 40 araw ng Kwaresma ay nakikisama sa misteryo ni Jesus sa ilang. Sa makatuwid, ang Kwaresma o 40 araw bago dumating ang mga mahal na araw ay tinutulungan tayong maghanda na balikan ang ating tunay na pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Dahil sa binyag na ating tinanggap at ang ating tunay na misyon sa mundong ito. Ito rin ang pagkakataon upang palakasin ang ating sarili sa paglaban sa tuksong kinakaharap natin sa araw-araw nating pamumuhay. Save us, O Lord, carry us. Sa ating paghahanda sa paparating na mahal na araw, huwag tayong magpadaig sa demonyo at sikapin nating gawin ang tulad ng ginawa ni Jesus. Una, laging manalangin. Ang panalangin ang pinakamabisang paraan upang tayo ay layuan ng tukso. Sapagkat ito ang ating bukas na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pinalalakas tayo nito sapagkat ito ay isang pahayag ng pananampalataya sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Nagtitiwala tayo sa kanyang kapangyarihan at umaasa tayong hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ikalawa, mag-ayuno at mag-abstinensya.
Ipinag-uutos ang mga panahon ng pagpapakasakit at penitensya bilang paghahanda sa mga pistang liturhiko. Tumutulong na supuin ang ating masamang hilig at ingatan ang kalayaan ng ating puso. Ikatlo, makinig sa salita ng Diyos. Maaaring magbasa ng Biblia o magsimba at makinig ng homilya o manood ng mga bagay na may kinalaman sa salita ng Diyos upang mapalago ang ating pananampalataya sa Diyos at tumutulong sa atin na matuwid na pamumuhay. Turn again, care for your vine, protect what your right hand has planted.